At pasok nga po sa Magic 12 si senatorial candidate Erwin Tulfo. At kaugnay niyan, ating po makakausap ngayon ang malamang-lamang po ay maaari ng tawagin na Senator-elect Erwin Tulfo. Magandang umaga po, Congressman and Senator-elect. Maraming salamat po, Manong Ted. Magandang umaga po sa inyong lahat. Opo, sir, kayo ho ba ay nakatulog na? Opo, Manong Ted, kagabi pa, mga bandang inaabangan ko yung resulta sa TV5 kagabi, na tulog na tayo mga bandang alas 12 kasi kahapon at madaling araw pa lamang gising na tayo. So medyo inantok na tayo kagabi. So by 12 midnight, past 12 natulog na tayo, Manong Ted. Opo, kasi po yung iba po ng mga tulad yung kandidato ayaw matulog kasi baka pagising iba na resulta. May iba na resulta. Hindi. Naintindihan ko yung Manong Ted, yung lalo na yung mga medyo kinakabahan at hindi sure, tayo naman sa awa ng Panginoon, Manong Ted, Ruth and Angela ay nasa number 4 tayo. So we felt na safe na siguro yon. So natulog na tayo kagabi, Manong Ted. Pwede na akong matulog. Medyo Opo. safe na ako. Tapos Pero, paggising ko ninyo, bukas kagad TV. pero Kong, Hindi naman, Manong Ted. Actually, ang tawag ng staff ninyo na gumising sa akin. Sorry po, Congressman. Go ahead, Drew. pero yun na po, hindi, Okay lang po, okay pwede lang. na bang, syempre, hintayin natin yung official canvassing ng National Board of Canvassers, pero yun na nga po, Senator-elect, in-expect nyo po ba yung ganitong resulta na ganyan po din kataas yung ranking nyo or based on the surveys? Kasi nga, yung pinag-usapan natin dito kanina, medyo iba yung galing sa survey. Pero medyo consistent naman din po kayo, no, nasa ganyang ranking? Oo naman, Ted, Ruth and Angela, expected natin. Kasi kung yung iba kasi mga kandidato, talagang ginawa nilang Biblia ang mga survey company, survey groups. Sabi nga mismo ng mga nagsasurvey, ng mga political analysts, huwag mong gawin yan parang Biblia na paniwalaan. Gawin mo lang guide na pag nakita mo pumasok ka sa survey, ibig sabihin, may chance ka na manalo. Pero yung positioning, yung ranking 1, 2, 3, 4, 5, mukhang malabo yun. So, alam ko na it's going to change. Lalo na yung mga last few weeks sa mga survey, iba-iba ng survey. Nanguna na nga si Senator Bongo dyan, nakita natin. At meron pang survey ang Pulse Asia na pumangatlo na lang tayo. Alam ko na talagang nandyan lang tayo sa 1, 2, 3, 4, 5 ang ranking. Actually, hanggang 5 na inaasahan ko Sir Ted, Ruth and Angela. Opo. Sir, si Angela po ito, no? Tanong ko lang po, I know it's a little bit early, pero sa pag-upo niyo po, if ever sa Senado, ano po ba yung gusto niyo pong komite na hawakan? Depende actually, Ma'am Angela. Depende, I heard na nasa Senate President yan. Kung ano na lang siguro ibibigay, bakit pa tayo mamimili? Kung ano ang pwede din na tanggapin natin at gawin natin ang trabaho natin, Ma'am Angela. Nag-usap na po ba kayo ng inyong kapatid na si Kuya Ben. Oo, si Kuya Ben Tulfo. Ngayon po siya ay nasa number 13. Different po dun sa mga senatorial survey tracker na binantayan po natin. Nakapasok po siya sa top 12. Hindi pa kami nag-uusap so far, Miss Angela. Kagabi, tinext ko siya kung how are you holding up. Di pa naman siya sumagot. So, antayin ko na lang siguro sumagot siya this morning. What about si Senator Raffy Tulfo? Kinongratulate na tayo, Angela, kagabi ni Utol Raffy. And then ang kanyang advice lamang na magtrabaho ka dyan kasi nakakahiya. Binoto ka ng tao dyan. At mataas ang expectation nila sa atin. So, yung mga ipinangako mo, dapat gawin mo. Kayo ba'y nakatanggap na rin ng congratulatory message from the President? Wala pa, Manong Ted, pero kasi the President, I heard, was really watching lahat. Hindi lang yung mga senatorial, pati sa Congress, pati yung mga local chief executives binabantayan ng Pangulo. So, pero I believe, according to Kong Toby, baka this morning that the President will congratulate lahat ng mga winning candidates niya dito sa Alyansa.
Opo, opo. Kayo po, well, kung mamarapatin po ninyo, no, Senator-elect, ano ang naging problema kung meron man? Anong factor kung meron man? Bakit ang turnout for Alyansa ay hindi po naman siguro kaaya-aya para po sa ticket at maging sa presidente? Pareho naman na Manong Ted, si VP Sara nag-issue ng statement, medyo frustrated siya dahil hindi lahat ng Duterte pumasok. So pareho siguro both sides. Hindi ko pa nakakausap ang alyansa actually kung ano ang saloobin nila. Pero nakikita kasi ng mga analyst namin na Manong Ted at the Gen Z at saka mga millennials na pumoto. Siguro pagod na sila sa away-away, kaya nagdesisyon sila na ito ilagay natin, ito ilagay natin. Looking at sa party list system, kita mo, biglang out of nowhere, nandyan yung number 1 bayan ngayon, Manong Ted. Alright, Bayan. sige. So, well, Sir Senator-elect, saan ka magbabakasyon? Bago sumabak Victory sa party. Saan ka magpapahinga ng medyo maayos-ayos? Kakausapin ko ngayon, this morning, Manong Ted, kakausapin ko yung mga staff namin, tsaka titignan namin ano yung mga lugar na medyo maganda ang showing natin, maganda ang resulta, and then puntahan natin siguro. Pero lahat naman yan, Manong Ted, kailangan natin kasi pag-aralan yung mga problems na imimit ko na yung staff ko, yung mga problems na ilahad sa atin ng mga chief executives na dinaanan natin, then pag-aaralan natin ano yung pa-priority natin. Pero karamihan kasi Manong Ted, ang problema isa lang tungkol sa pagkain, murang pagkain ang kailangan, then healthcare, pare-pareho lagi yung problema at saka edukasyon pati trabaho, Manong Ted. Yun nga din yung itatanong ko sana kasi kanina hindi pa po kayo nagsalita syempre yung about the committee, no, kasi pinag-uusapan din yan sa loob ng Senado. Pero because you were from DSWD, kung ganyan din po ba yung halimbawa may particular priority bills na rin po ba kayo na gusto nyong isulong? Marami, Ma'am Ruth or Ma'am Angela, marami patungkol dyan kasi marami pa tayo naiiwan ng mga bills. May mga final tayo, kailangan siguro natin i-refile naman sa Senado bills about dito sa mga senior citizens and PWDs. Tapos siguro yung review sa mga solo parents, meron tayong batas kasi hindi actually naibibigay lahat ng benepisyo ng solo parents. Nasa Solo Parent Act, kasi nasabi 1,000 a month bawat solo parent. Ang problema, yung mga solo parent na nakatira sa mga 6+ municipalities, walang natatanggap yon. Kung meron man, once every 3 months sila nakakatanggap ng 1,000 pesos. Nasa batas every month. So kailangan siguro reviewin ano ba ang problema. Kasi sinasabi ng mga LGUs, wala kami pamtustus dyan. Kailangan ibalik yan sa national government. So kailangan pag-aralan muli ang batas niyan. Tapos yung mga discount na 10%, 20% para sa mga bata, gamit ng mga bata, hindi rin nabibigay ng ibang tindahan. So kailangan talagang reviewin yan. Isa yan. Isa pa, yung sa senior citizen, kailangan din reviewin. Yung pangako na social pension na tigo 1,000, hindi pa rin naibigay ng pamahalaan. So, kailangan reviewin din. Mga bagay na ganito ang kailangan unahin siguro. Opo. Pero sir, ito ho, again, with all due respect, ngayon po malakas na ang panawagan para ho magkaroon na talaga ng enabling law against political dynasty. Sa ngayon po, ano ang inyong damdamin dito at kung sakasakali man, gaano kayo kabukas mismo na kayo ang magsusulong nito? Actually, Manong Ted, si Senator Lacson nagsabi ay magka-file siya, so sususugan ko na rin yan. Sang-ayon tayo dyan, Manong Ted, kasi we believe, ako at ang kapatid ko si Senator Rafi, hindi lang naman po kami pinakamagaling na tao sa Pilipinas. Napakaraming tao. So, if ever na pumasa po yan, bababa po isa sa amin, nag-usap na po kami dyan. Hayaan natin, pagbigyan natin ng ibang mga tao because I believe, looking lang nga Manong Ted sa mga kasabayan natin ng mga kumandidato, magaganda yung mga plataforma. It's just unfortunate na hindi sila binoto ng tao. Nakakalungkot. Pero magaganda ang plataforma ng mga ilang mga tumatakbong kandidato sa oposisyon, mga independent, magaganda yung kanilang plataforma. Ilan talaga sila na boto ng taong bayan. I don't know why.
Alright, Yung pamangkin niyo po ata nanalo as congressman, tama po ba? Yung anak ni Opo. ni Senator. Opo, si Senator Rapi. I think so po sa District 2 po ng Quezon City. Alright. Marami silang magkakaanak. Sir Erwin, you have come indeed a very long way, no? Magmula nang dumating ka sa Pilipinas and then sumabak ka bilang mamamahayag. At ngayon talagang klarong-klaro that this is your destiny. No? At kami bumabati sa iyo, Senator Erwin, Erwin, sa iyong tagumpay na ito. Ngayon, ano ang iyong mensahe sa aming lahat? Sa lahat din ng nagtiwala sa iyo at nagbigay ng klarong mandato sa pagiging isang senador. Siguro, Manong Ted, Ruth and Angela, isa lang eh. And then ito yung panalangin ko simula nung mag-umpisa itong pagkakampanya namin ay panalangin natin and hoping and praying at pakiusap ko. Sana po sa lahat ng nanalo na kandidato, hindi lang po sa Senado, kundi maging sa House of Representatives, sa mga local government units. Sana po, i-set aside muna natin yung away kung anumang kulay tayo, kung kulay berde tayo, kulay pula tayo, kulay pink tayo. Let's be united, particularly po siguro dito sa Senado at Kongreso. Ito po yung importante, Manong Ted. Kaya hindi tayo umusad-usad because inuna natin yung away. Because we chose, ika nga, to look at, ika nga, yung mali ng iba rather than tignan yung problema ng bayan. Ano kailangan ni Juan ni Maria na ibinoto tayo. Sana lahat po ng nanalo sa Senado, Kongreso, pati mga mayor natin, gobernador, tignan muna yung kapakanan. Kasi always ganito, Manong Ted, nakakasawa na rin. Ako, coming from the media, after ng election, yun na yun eh. Bahala na tayo, mag-away na tayo rito, bagyera na tayo. Pero yung mga pangako, halos isa na naman pangako para kabubuti ng bayan. Pero pagdating sa nandiyan na, pagtrabaho na, iba-iba na, kanya-kanya na tinitignan. Panalangin ko lang, Manong Ted, pakiusap ko, doon sa mga kasamahan ko, sa mga nanalo lahat kami, opposition ka, independent ka, kaliwa, kanan, gitna. Sana po magsama tayo para talagang lutasin yung problema. Nakakasawa na rin po, Manong Ted, nakakasawa na rin. Well, kami ho naman po ako sa media, hindi ako magsasawa na tulungan kayo para po naman din sa inyo pong trabaho at doon sa pagpansin sa maaari maging pagkukulang ng ating mga halal ng bayan. So ano po, yan po ang sa atin. Tama po yun, Manong Ted. I agree with you 100%. Pag magmali, kailangan siguro punahin para ayusin. Kasi may mga iba po, Manong Ted, pag kampante na, nanalo na ako wala na akong pakialam. Dapat they have to listen. Tapos, yung media is the bosses of the Filipino people. Bosses po yan ng taong bayan. Alam kasi ng media that you guys are on the ground. Dapat pakinggan. Yun ang sinasabi natin. Otherwise, pag hindi mo pinakinggan nyo, wala mangyari. Pero kailangan talaga, Manong Ted, at this very moment, yung away, we're so divided. Kailangan siguro magkaisa para we move forward, Manong Ted. Opo. Yes, sir. Sige, so Senator-elect Erwin Tulfo, muli po, maligayang bati po sa inyo. At again, kami po ay nagagalak dito po sa inyong journey na ito na pinagdaanan. We will see you again. We will see you around. After all, kami po ay magbabantay rin sa magiging papel at ganap ng 20th Congress. Senator Erwin, mabuhay ka at maraming salamat sa iyong pagkakataon na ibinigay sa amin sa ating programa this morning sa TV5. Ted, Ruth, Angela, maraming salamat. Magandang umaga po. Thank you. Si Senator-elect Erwin Tulfo. Humahabol yung kanyang kapatid na sa number 13. Tapos binanggit ko rin kanina nga kasi may iba pang mga Tulfo din na nasa pwesto, di ba? Congress. Maganda sa kanya na nanggaling na sila pala ni Idol Rapi nagkapag-usap na kung sakasakali po. Dahil nga, even yesterday sa ating panayam dito, klaro na ho naman din ang pinag-uusapan na itong pangangailangan natin ng kaukulang batas para po sa pagbabawal sa political dynasty. After all, mawawala na nga po ng chance yung iba para ho naman makapaglingkod sa bayan.